Mga kapuso, arestado po ang isang lalaki matapos mangikil sa pamamagitan ng text. Ang modus ng suspect, ipinatutubos sa kanyang biktima ang kanyang mga ninakaw na gamit. Attorney Gabby, anong kakaharaping reklamo ng suspect na ganyan ang modus? Nagnakaw na, nagpatubos pa. Well, unang-una, no, kung ano ba yung mga kasong pwedeng i-rap. Ito, i-assume natin na kunwari ninakaw niya, na yun ang kanyang pangunahing layunin. Okay. Tapos later on, saka na lang niya naisip na, uy, pwede pa akong gumanaan siya ng konti, tapos mag-extort siya. Right. Kaya ako lang ina-explain yan, kasi kung ninakaw niya yung gamit para magkaroon ng information, saka siya tumawag, di ba? Kumbaga, means lang para makakuha para makapag-extort. Iba yung krimen doon, extortion lang. Right. Yun lang ang means niya, na kumuha siya ng gamit para lang makakuha ng information. Pero ito, i-assume natin halimbawa na nagnakaw siya, tapos na nakita niyang mayroong mga information, sa kanya naisipan, so separate. So una, of course, yung pagnanakaw, and yung pagnanakaw pwedeng theft, pwedeng robbery. Siyempre, magkaiba sila, depende kung paano. Okay. Yung theft kasi, of course, bottom line, pagnanakaw pareho, di ba? Pero mas mabigat yung kaso ng robbery kesa sa theft. Ano bang pagkakaiba? Kunyari yung theft, nakita mong nandyan yung gamit, kinuha mo, theft. Alright. Pero yung gamit, kunwari nasa loob ng bag, nakasling dito, hinablot mo. Robbery. Kasi yung robbery, pareho silang pagnanakaw, pero yung robbery with violence or force upon things. So kung yung gamit nasa loob ng bahay, inakyat bahay mo, nagsira ka ng bintana, robbery. Pero kung nakita mo lang, pinulot mo, theft. So yun ang pagkakaiba. And of course, yung theft po, dahil nga wala namang, hindi siya kasing bigat na kaso, mas mababa ang penalty. So for example, kung 5 piso lang yung halaga nun, mas mababa yung penalty. As compared to robbery, ang minimum siguro niyan na light na sentence for robbery would be 4 years and 2 months to 10 years. Yun na yung light na penalty. Of course, it gets even worse kung merong physical injuries, kung merong kang pinatay, kung robbery with rape. So, pagrabi ng pagrabi yung penalty. Pero yung pag-theft, mas mababa siya. Pwedeng 1 month and 1 day to 6 months, kung 5 piso lang. So yun. So, yun yung pagkakaiba. But of course, yung pag-extortion, iba naman yun. Kunwari, pag grave threats, pag sinabi mong, pag hindi mo ako binayaran, dudukutin ko yung anak mo, which is what I think happened in this case, grave threats naman yon. So, iba din ang kaso. Magkaiba. Patong-patong ng kaso. Anong habol ng biktima sa mga kasong ganito? Paano ba yan? Well, of course, kung yung paghabol ng biktima, of course, kung magpa-file siya ng kriminal na kaso kasi gusto niyang makulong yung perpetrator. Pero yung bawat krimen po kasi meron tayong tinatawag na principle na every person is criminally liable, civilly liable din. So yung criminal liability, yun po yung kulong. Pero yung civil liability, ito nga yung danyo. So pwede itong moral damages, pwedeng actual damages kung nasaktan, at kailangan pang bigyan ng compensation yung biktima. Yun nga, may katumbas na pera na hindi mo rin naman alam kung mababayaran niya. But of course, meron ding added twist dito kasi nga, di ba, yung extortion via cellphone Dito sa kaso na to, tinext niya, kailangan mo magdala ng pera, kundi dudukutin ko yung anak mo. Meron ng interesting provision kasi dun sa ating cybercrime law na pag yung isang krimen ginawa using communication facility, computer and information technology, mas mabigat by 1 degree ang krimen. Pero ang interesting lang po dito kasi, hindi lang via computer or internet, kasama ang smartphone, mobile phone. So, mas mabigat pa kakaharapin ito, baka in the next few years, pag nasanay tayo sa pag-apply ng cybercrime prevention law, mare-recognize natin na baka yung paggamit ng cellphone sa paggawa ng isang krimen, magiging deterrent sana kasi bibigat ang penalty. Attorney Gabby, thank you very much. Happy Friday. Happy Friday. Everyone's looking forward to the Friday. Keep safe over the weekend.